So sa ating pagbawakas, isummarize po natin ito. A guardian of courage is not fearless. But a guardian of courage is faith-filled. Liwanagin natin. Pag sinabi natin guardian of courage, it doesn't mean fearless. But it means faith-filled. Hindi ibig sabihin walang takot. Ang ibig sabihin, punong-puno ng pananampalataya. We stand firm in conviction. Tinitindigan natin talaga yung kalooban ng Diyos. We step forward in obedience. Marunong tayong sumunod. Kaya tayong mananampalataya, anumang klaseng gobyerno, marunong tayong sumunod. And we speak boldly with authority. At marunong tayong magsalita, magpakayag ng tama at katotohanan. Tandaan po natin, a guardian of courage, rooted in truth, moved by faith, and driven by truth. So sa ating challenge, if fear is controlling us right now, kung ang puso at isip natin punong-puno tayo ng takot, na hindi na tayo makatayo, hindi tayo makalakad, hindi tayo makapagsalita, like kontrolado ka ng takot, kapatid, kaibigan, lingkod ng Diyos, activate your faith. Kung punong-puno ka ng takot ngayon, i-activate mo ang iyong pananampalataya. Stand. Don't compromise your conviction. Take that one bold move that God is telling you and speak. Say what needs to be said in truth and in love. So don't just be a believer, but be a bold, courageous leader. Huwag tayong makontentong maging isang simpleng mananampalataya lamang. Kundi tayo pong lahat ay maging matapang na lingkod ng Diyos. Lingkod ng bayan. So sa lahat ng mga lingkod bayan, sa lahat ng mga guardians of God, sa lahat ng mga God's ministers sa ating gobyerno, huwag kang makontento sa iyong titulo lamang, sa iyong title, sa iyong opisina, sa iyong posisyon. Tindigan mo, lakaran mo, lakipan mo ng salita ang tapang na pinagkatiwala sa isa Diyos. Kung noon nga matapang tayo sa kasalanan, sa kamunduhan, kalikuan, pinagmamalaki natin lahat ng ginawa nating masama. Ngayon po, ipagmalaki natin ang ginawa ng Diyos na tama at mabuti sa ating buhay.